Mariing itinanggi ng ina ng pumanaw na si Rene Baterbonia ang mga akusasyong umano'y pinagkakakitaan nila ang sinapit ng kanyang anak. Sa isang inilabas na pahayag sa social media ni Mommy Rovelyn, nililaw niya ang tunay na layunin ng kanilang pagbebenta ng jersey at nananawagan din siya laban sa mga mapagsamantalang individual na umano'y gumagamit ng pangalan ng kanilang pamilya upang manghingi ng pera. Ayon sa ina ni Rene Baterbonia, matagal nang napag-usapan sa kanilang pamilya ang pagbebenta ng jersey bilang karagdagang pagkakakitaan upang makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Anya, ito rin umano ang naging habilin ng kanyang anak noong nabubuhay pa ito. Binigyang din niya na hindi sila kailanman namilit o nanghingi ng tulong pinansyal sa publiko. Sa halip, sinabi niyang kusang loob ang mga taong nag-abot ng suporta sa kanilang pamilya sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Gayunman, inihayag din ni Mommy Rovelyn ang kanyang pagkabahala sa mga ulat na may ilang individual na umano'y nagpapakilalang konektado sa kanilang pamilya at tanghihingi ng pera sa iba't ibang tao. Dahil dito, hinimok niya ang sinumang nakapagpadala ng pera sa mga kahina-hinalang tao na makipag-ugnayan sa kanya at isumite ang mga transaction number, resibo at maging ang mga pag-uusap o conversation na may kaugnayan sa naturang transaction. Anya, ipapasuri at ipapatrace niya ang mga ito sa mga kinauukulan upang matukoy kung sino ang nasa likod ng umano'y panglilinlang. Idinagdag pa niya kung ang mapatunayang may kamag-anak man nila o sino mang vlogger na sangkot sa naturang gawain, siya mismo ang magsasampa umano ng kaukulang reklamo laban sa mga ito. Iginit din ni Mommy Rovelyn na ang pangunahing layunin ng kanilang pamilya ay makamit ang hustisya para sa kanyang anak at hindi ang pagkakitaan ang nangyaring trahedya. Sa huli, nagpapasalamat siya sa mga taong patuloy na nagpapakita ng suporta, panalangin at malasakit sa kanilang pamilya. Sinabi rin niyang mananatili ang kanyang pananampalataya na may Diyos na gumagabay at nagbibigay ng katarungan sa tamang panahon. Kabuang statement ni Mommy Rovelyn. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat ng mga nagsasabing pinagkakaperahan ko ang anak ko. Buhay pa po man siya, nagbebenta na po kami ng jersey. At kabilin-bilin niyan dati para may pandagdag sa gastusin ng aming pamilya at may pera man po kami, di po ako nanghihingi at kusa naman pong nagbibigay ang mga tumulong sa amin. Doon naman sa mga taong mapagsamantala na pinadala nyo, wala po akong alam dyan. Pakisend nyo sa akin ang mga transaction number at ipapatrace ko po. Kamag-anak ko man o mga vloggers nang hihingi sa inyo, ako po mismo ang magsasampa ng reklamo. Pakiusap at pasuyo, pakisend sa akin ang konvo ninyo. Hustisya po ang hiling ko, di po pera. Salamat din sa mga taong patuloy na sumusuporta para sa amin. Alam ko pong may Diyos na gumagabay sa amin. Respeto naman, wala naman siyang hiningi sa lahat. Di naman namilit na bumili sa kanya ng mga binibenta niya. Kumikilos po sila, kahit nasa pagdadalamhati. Kung hindi kikilos, may masasabi pa din sa kanila. May mga pamilya din tayo, lahat tayo ay mawawala. Una-una lang din, at sa iba't ibang paraan binabawi sa atin ang mahal natin. Si Rene at Adilay nawala sa pamilya nila sa masakit na paraan at ang tulad nila na mga anak ay talagang nakakahinayang na nawala agad. Samantalang yun mas masama ang gawa na nanatili pa ding buhay. Sana wag na kayo dumagdag sa bigat at isipin ng pamilya nila. Bilang isang ina, di po deserve na sabihan ng kahit na sino sa atin na pinagkakakitaan niya ang anak niya. Buhay pa si Rene, yan na isa sa sideline nila. Ba't kasi di kayo mag-check ng mga videos? Huwag nyo namang hintayin na maranasan nyo ang sitwasyon nila bago nyo maramdaman at maintindihan ang ginagawa ng pamilya niya. Mabigyan lang ng hustisya ang anak nila. Manahimik na lang po, huwag nang mangbash. Ang
Ang Baterbonia family ay may takot sa Diyos. Sabi nga ni November Man, linggo-linggo yan sila nagsisimba. Ang pamilya nila ang dapat irespeto dahil kahit isang tuka sila, noon hindi sila namalimos. Hindi sila nagmakaawa sa tao na tulungan sila bagkos. Naghanap sila ng paraan para may mapagkakakitaan. Hindi biro ang magkaroon ng 7 anak sa hirap ng buhay, pero sila tulong-tulong sa lahat. Kaya huwag kayo magsabi ng hindi maganda sa kanila. Diyos ang unang saksi sa kanilang paghihirap, kaya sana respeto na lang din ang ibigay. Yung anak na humiling na ikauunlad ng kanilang buhay, nangarap para sa sarili lamang, pinag-iisipan nyo pa sila ng masama? Buhay nga naman, mahirap ba maging mabait at mapagbigay ng respeto? Don't mind them po. You don't owe anyone any explanation po, ma'am. Hindi po kayo namimilit o namumwersa na bumili ng mga binibenta nyo. Kusa ang mga bumibili dahil madaming gustong sumuporta at dagsa ang mga nagmamahal sa inyo, lalong-lalo na kay Bobet. At ang mga taong yon ay kasama nyo pong lumalaban para sa hustisya. Huwag kang mag-alala, Mommy Bebet. We know you better. We know your story from the start. No single person or people can ever change our hearts in helping you in every way possible na makakatulong sa inyo. No single amount of millions of peso can ever replace your son, Bobet. We know also you never ask, but it's one way of showing how people love and care about you and the family left by Bobet. Just carry on. We know your heart. Just limit giving infos, most likely nakakaharap mo na din po mga taong naiinggit sa inyo. Sa mga naninira dyan, please lang stop it. Kung di nyo kayang kumalma, ipikit nyo muna saglit mga mata nyo at isiping paano kung kayo ang nawala ng anak sa ganong paraan. Dinadagdagan nyo lang bigat ng loob ng pamilya, kakabash nyo. At ang perang nalikom sa mga nag-aabang na magpapautang, please lang di po ibinigay ng kusa kay Mama Bebet yan para ipalending sa inyo. Ang pera nauubos kaya sinisinop yan ng ina ni Bobet, hindi dahil sa madamot siya.